Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, nandito na naman tayo kasi meron kasing nag-message doon sa video na ginawa ko. So, ngayon lang ako makaka-reply kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time. So, ito, meron dito si Akilas. Ang sabi niya, Ma'am, ask ko lang po, kahit sa Albay Bicol pinanganak, pwede po ba sa Quezon City Hall ayusin? So, yun yung question niya. So, ang sagot po dyan ay hindi po kasi kailangan kung saan kayo naka-register, doon po kayo magpapaayos. So, katulad po nitong birth certificate ko, so luma ko tong birth certificate, nandito sa ibabaw kung anong lugar kayo nakarehistro. So, dito po siya nakalagay. Tapos, nakalagay man dito kung anong province, kung anong municipality. So, dito nakalagay sa akin, Metro Manila and then Quezon City. Kasi dito ako sa Quezon City pinanganak at dito din ako nirehistro. Kasi kadalasan kasi niyan kung saan kayo pinanganak, doon po kayo nirehistro. So, doon po ninyo makikita yan, dito po na side. So, doon sa may tatak, doon niyo po yan makikita. Tapos, kapag once na meron kayong mga problema and everything po dito sa inyong birth certificate, kung ano man po yung kailangan ninyong ipaayos, mga gender, mga year, mga name, spelling, kung ano man po yung mga nakalagay na dapat ayusin, pupunta po kayo kung saan po na kayo nakarehistro. O halimbawa, nasa Manila kayo or nasa province kayo. Tapos, sa ibang province po, nakarehistro katulad ng problema ni, nung nag-comment na nasa Albay daw, ganun, kailangan, doon po ninyo aayusin kung saan po kayo talaga nakarehistro. Kasi hindi po sila nag-aayos ng hindi nakarehistro sa kanilang lugar. So, ganun lang po yun. So, sana ay nasagot natin yung questions niya. And then, syempre, meron pa pong nagtanong dito na isa pa. Sabi niya, paano kung sa province, ma'am, walang office doon? Sabi niya, wala daw office sa province. So, kung makikita nyo dito, guys, ano kasi siya, hindi kasi pwedeng walang office. Kasi, maliban na lang ko siguro kung nag-close siya or something. So, depende. Itanong nyo po doon sa city hall po ninyo. Kasi posibleng may lugar na walang city hall. Kasi kada lugar kasi yan guys, kada city or kada municipality, meron talagang city hall yan na nakatayo. Maliban na lang kung siguro pag may mga nasunugan, mga ganun siguro, or baka lumipat sa ibang lugar, ganun. So, pwede kayong magtanong doon. Kasi, sasabihin naman nila yan. Halimbawa, kung lumipat sila or kung nagkaroon ng problema, magkakaroon sila kasi ng temporary or kung lilipat kayo sa ibang lugar. So, meron talaga silang aano sa inyo na ibang lugar. Meron silang maituturo ba? So, ayun. Katulad niyan, walang office diyan sa inyong lugar. So, pwede kayo magtanong sa barangay po ninyo or kung saan po kayo pwedeng magtanong sa mga police station. Magtanong po kayo kung saan po yung office or ng city hall para ayusin po ninyo yung inyong birth certificate. Kasi doon lang po, sila lang po kasi yung allowed na nag-aayos ng mga problema po sa ating mga birth certificate. So, ayun. Sana ay nasagot din natin yon. At kasi wala daw office sa lugar nila. So, sana itanong nyo po sa mga barangay or sa mga pulis para hindi po kayo magka-problema at hindi kayo mahirapan. So, sila magtuturo sa inyo kung saan kayo pupunta. Sasabihin nyo lang kung ano po yung problema ninyo. Meron kayong aayusin sa inyong birth certificate. So, dadalhin nyo lang po yung mga requirements para in case na gusto nyo pong pumunta, didiretso na lang din kayo doon. Daladalan nyo na po yung mga requirements katulad ng mga IDs, kung ano man po yung mga requirements na meron po kayo, dalhin nyo na po mga baptismal or kung ano po mga government ID, ganon. Tapos, doon, pupunta na po kayo doon. Civil registry lang naman siya aayusin. So, sila yung nag-aayos ng mga birth certificate na mali. Tapos, meron pa ditong last na sasagutin natin na question. Kasi nakita ko kasi ito sa mga sa comment. So, kailangan nating sagutin. Mga simple lang naman siya. Meron naman na akong nagawang video. Kaso, yung mga video na yun, kasi random na mga video ko. So, baka mahirapan sila. So, gagawa na lang tayo ng bago. Tapos, itatag na lang natin sila. So, in case na hindi pa nila alam or mapapanood po nila tong video na to. So, shout out naman po sa mga nag-comment. So, thank you po. Then, last nating sasagutin na question. Ano po mga need dalhin? Dahil
siguro dalhin to, dahil kasi nakalagay eh. Ano pong mga need dahil, sabi niya. Siguro, ano pong mga need dalhin. So, ang mga need dalhin, kay mga requirements, na syempre, yung birth certificate po ninyo. Tapos, kung halimbawa, mali po yung spelling ng parent, mali po yung spelling ng mama, ng papa, dadalhin nyo rin po yung birth certificate nila, tapos dalhin nyo rin po yung ID nila. Ganon, yun po yung mga kailangan na requirements. Tapos, syempre, ID nyo po. Or kung inutusan lang kayo, both ID nyo po, and then yung authorization letter na ino-authorize po kayo na kayo po yung mag-aayos ng birth certificate. Pero mas maganda po kasi kung kayo na mismo para wala nang masyadong documents na kailangan. Para pag kayo kasi, halimbawa ako mismo yung nakapangalan. Pag ako kasi mismo, ID lang. So, wala nang ibang mga hinahanap ng mga authorization letter. Pero pag inutos nyo lang po sa iba or kung hindi talaga kayo pwede, ano na lang, authorization letter na ino-authorize niyo po yung person na yun, na siya yung mag-aayos, and then both ID niyo po, ganun. Yun po yung mga requirements. And then, depende na po kung ano po yung aayusin sa inyong birth certificate, dun po sila manghihingi ng another requirements. Kasi katulad ko po, ang hiningi kasi sa akin, spelling lang yung mali sa akin, spelling ng middle name ko, yung isang letra kasi, yung I naging E. And then, ganun din sa mama ko, yung I naging E. And then, sa papa ko din, yung middle name kami lahat, yung I naging E. So, merong mga spelling na isa-isa sa parents ko and then sa akin. So, kinuha yung mga ID nila and then, mga birth certificate nila. So, yun po yung mga pin-provide ko. And then, sa akin, hiningi yung school records. So, yung TOR ko, yung pinasa ko. And then, yung government ID ko, dalawa ata yun. So, binigay ko din yung baptismal ko. Yun sasabihin naman po nila kung ano po yung mga requirements na kailangan pa po ninyo. So, sa ngayon po, kapag hindi nyo pa alam kung saan po yung office nila, itanong nyo po yung lugar ninyo, barangay po ninyo, or yung mga police station, itanong nyo po doon kung saan kayo pwede magpaayos ng birth certificate kasi sila po yung makakabigay sa inyo ng eksaktong address po kung saan po kayo mag-aayos. Kasi kailangan kasi kung saan po kayo naka-register na lugar, dito po sa ibabaw makikita, kung saan naka-register na lugar po yung inyong birth certificate ay doon po yun aayusin. So katulad nung sa akin, ito, Xerox lang po ito ng aking birth certificate. Ito po yung luma ko. Ito po yung Xerox ng birth certificate. Kapag once na naayos na po yung inyong birth certificate, wala po silang gagalawin dito. Yung dito, wala po silang gagalawin. Yung mga naka-correction po, dito po siya ilalagay. So, ayan. Ayan po yung aking correction. So, dyan na po nakalagay yung mga tama na spelling. So, ayun. Nandito, isang page pa lang din naman siya. Then, ganyan na yung magiging birth certificate. Wala silang binago dito. Dito lang po nila ilalagay yung mga correction. So, sana po ay nasagot natin yung katanungan nila, tatlo. And then, itatag na lang natin sila. And then, thank you po sa pag-message. Kapag meron pa kayong other question, syempre na-replyan ko na din naman sila. So, pag meron pa kayong other question, so, mag-comment lang kayo dyan sa baba and then sasagutin din natin to. So, ganun lang. Kailangan talaga doon kayo mag-aayos kung saan kayo nakarehistro. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!